Pansinin mo ang mangyayari ngayon. Ang napakalaking pagsabog na ito ay nabidiyo ng isang sundalong Ukrainyano sa isang lugar sa Silangang Front kamakailan lang. Hawak niya ang cellphone na nakatutok sa abot tanaw at alam niyang may paparating. Ang bumagsak mula sa langit ay isang FAB-3000, pinakamalaking guided bomb ng Russia. Nakakamangha ang 3 tonelada at 1,400 kilo ng purong pampasabog nito. Ang bunganga na nililika nito ay may 15 metro ang lalim. Tinawag ni Putin na hindi mapipigilan ang ganitong mga sandata at tama siya sa loob ng 2 taon. Bumagsak ang mga lungsod gaya ng Avdiivka dahil sa ganitong pambobomba. Ang Kharkiv ay tinamaan ng 12 ng beses, pati ang Zaporizhia. Pero noong Oktubre ng 2025, sa loob lamang ng 1 linggo, nagulog ang Rusya ng 1,370 ganitong bomba sa Ukraine. Sa isang bahagi ng 700 kilometro ng harapan, sa parehong buwan, 869 ang bumagsak. Sa tingin mo, ilan ang namatay dahil dito? Daan-daan? Libo-libo? Ilang mga lungsod sa tingin mo ang nawasak? Wala. 8 sundalong bahagyang sugatan. Wala nang iba. Walang gusaling nasira. Walang sibilyang tinamaan. Hindi sila na-intercept. Hindi sila napabagsak. Wala man lang kahit isang Patriot missile na nasangkot. Ang natuklasan ng Ukraine para mangyari ito ay may kaugnayan sa isang biro. Para maintindihan mo ito, dapat mo munang malaman kung ano ang sandata na ito. Maaring magulat ka sa sagot, ang FAB-3000 ay hindi makabagong teknolohiya. Ito ay bumbang walang gabay mula pa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na gawa noong panahon ng Unyong Sobyet. Walang GPS, walang motor, walang kahit anong katalinuhan. Isang bakal na lalagyan na puno ng pampasabog na malayang gumabagsak mula sa eroplano. Ang Rusya ay may libu-libo nito na nakaimbak sa loob ng mga dekada, nakatambak lang sa mga bodega. Noong 2023, nagkaroon ng isang simple pero mapaminsalang ideya ang mga inhinyerong Ruso. Kinuha nila ang mga lumang bomba at nilagyan ng kit. May mga natitiklop na pakpak na bumubukas matapos ihulog. Isang GPS receiver. Isang maliit na computer. Ang lumang bakal mula sa Cold War ay naging makabagong sandatang mataas ang katumpakan. Ang kit ay tinatawag na UMPK. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $25,000 bawat isa. Para magkaroon ka ng ideya, ang isang Russian cruise missile ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ang katalinuhan ng plano ay pinansyal bago pa ito maging militar. Pero may isang nakakabahalang detalye. 71% ng electronic parts ng kit na ito ay mula sa kanluran. Mula sa mga kumpanyang tulad ng Texas Instruments, Intel at mga kumpanyang Irish at Hapones. Bawat bombang Ruso na bumabagsak sa Ukraine ay may lamang mga kanluraning bahagi sa loob. May butas ang mga sanksyon sa lahat ng panig. 2 taon, walang pumigil dito. Sobrang bilis at liit ng mga bombang ito, kaya hindi agad makita o matukoy ng radar at mula pa sa malayong lugar ibinabato. Isang Su-34 Russian fighter jet ang nagbomba mula 450 kilometro ang layo sa target nasa loob pa ng Russian airspace. Kahit hindi man lang pumasok sa abot ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Ang bomba ay lumilipad mag-isa. Hindi na kailangang isugal ng piloto ang sarili niya. Noong Pebrero ng 2024, ang lungsod ng Avdiivka sa silangang bahagi ng Ukraine ay bumagsak dahil sa ganitong pambobomba. Ang Avdiivka ay may humigit kumulang 30,000 naninirahan bago ang digmaan. Napanatili ng mga Ukrainyano ang lungsod na yon sa loob ng 10 taon. Mula pa noong 2014 laban sa tuloy-tuloy na mga pag-atake. Ang ika-110 brigada, pangunahing unit na tagapagtanggol ay nanatili roon ng 2 taon, walang palitan o pahinga, patuloy na lumalaban kada kalsada. Sa loob lamang ng 48 oras, sa kasagsagan ng labanan, 250 ganitong bomba ang bumagsak sa Avdiivka. Isipin mo yan sandali. Higit sa isang bomba kada 12 minuto. Sa loob ng 2 buong araw. May dalang 500 hanggang 3,000 kilo ng pampasabog ang bawat isa. Ang mga bunker ng Ukraine na itinayo para tiisin ang karaniwang artilyera ay nawasak.
Nagsimulang magbagsakan ang mga gusali sa isa't isa. Nang umurong ang mga tagapagtanggol, guho ng lungsod. Ito ang unang beses sa digmaan na nagkaroon ng lokal na kalamangan sa himpapawid ang Rusya. Ipinakita nito sa mundo na ang mga bombang ito ay hindi lang epektibo kundi kayang baguhin ang resulta ng digmaan. At dito nagsisimulang maging kakaiba ang kwentong ito. Dahil ang nagbago ng sitwasyong ito ay hindi isang hukbo. Hindi ito isang kanluraning alyansa, hindi rin ito bagong misail ng NATO. Iba itong bagay na lubos na kakaiba. Isang bagay na maaring magbago kung paano mapagpapasyahan ang mga digmaan sa ika-21 siglo. Ngunit pagkatapos, may nagsimulang magbago. Nadiskubre ng mga Ukrainyano na ang mga bombang ito, kahit gaano pa katumpak, ay may kahinaan. Isang sakong ni Achilles. Para tumama sa target, isa lang ang kailangan nila. Senyales ng satellite. Kung walang senyales, bulag ang bomba. Patuloy pa rin itong lilipad, sasabog pa rin, pero tuluyan itong mawawala ang batayan kung nasaan ito. Babagsak ito kahit saan. Sa isang bakanteng lugar o sa kagubatan, minsan bumabalik at bumabagsak ito sa Russia. Kailangan lang gambalay ng senyal. Sinimulan ng mga Ukrainyano gawin ito gamit ang tinatawag na jammer. Mga kagamitan na naglalabas ng radio noise sa parehong frequency ng GPS, kaya't nabibingi ang computer ng bomba. Ang unang bersyon ng Russian antenna na umuuha ng signal ay tinawag na kometa at may 4 lang na elemento. 4 na maliliit na receiver na sumusubok kunin ng signal kahit na may interference sa paligid. 4 na jammer ng Ukraine ay sapat na para talunin ito. Sa ilang buwan, $1 milyong na pampasabog ng Russia ang bumagsak sa bakanteng bukirin. Ang mga fighter jet ng Russia ay nagsimulang mga ilangan ng 8, 10, 16 na bomba para tamaan ng isang target lang. Bumagsak ang katumpakan. Pero hindi tumigil ang Rusya. In-update nila ang antena. Ang bagong bersyon ay may 8 elemento, doble kaysa sa nauna. Tumigil sa paggana ang mga jammer ng Ukraine. Nag-invest ang Ukraine sa mas maraming kagamitan. Tumugan ang Rusya gamit ang 12 elemento pagkatapos ay 16. Sa bawat bagong bersyon, kailangan na mas marami at mas maraming jammer na nakatutok para mapabagsak ang isang bomba lang. Umabot sa punto na kahit 100 jammer na sabay-sabay na nakatutok ay hindi sapat para talunin ang pinakabagong bersyon ng kometa. Inihalin tulad ito ng isang eksperto mula Ukraine sa Enigma noong ikalawang bigmaang pandaigdig. Yung makinampang kriptografiya ng mga Nazi na parang imposibleng mabasag at naging dahilan ng pagkasawi ng milyong-milyong buhay bago tuluyang na-decode ng intelihensya ng Britanya ang kodigo nito. Ang kometa ng Russia ay nagiging parang enigma ng ating panahon. At natatalo ang Ukraine sa karerang ito. Sa sandaling yon, pumasok sa eksena ang pangunahing tauhan ng kwentong ito. At hindi siya isang general, hindi siya siyentipiko, at hindi rin siya isang miyembro ng militar. Noong Pebrero 2022 sa simula ng pananakop ng Russia, isang grupo ng mga sibilyang Ukrainyano ang sumali sa mga puwersa ng teritorial na depensa sa Kyiv. Sila ay mga karaniwang lalaki, mga 35 hanggang 40 taong gulang. Galing sila sa mundo ng negosyo, hindi sa sandatahang lakas. Wala sa kanila ang may pagsasanay militar. Kilala pa rin hanggang ngayon ang leader ng grupong ito sa alias na alkemista. Ang maliit na grupong ito na kalaunan ay tinawag na Vigilia Nocturna ay nagawa ang isang bagay na hindi nagagawa ng opisyal na hukbong Ukrainyano. Hinanap nila ang mga dating inhinyerong Sobyet. Mga lalaking matagal ng retirado na dating nagtrabaho sa mga institusyong militar noong panahon ng Unyong Sobyet. Ang mga ginoong ito ay naalala pa rin ng detalyado kung paano gumagana sa loob ang mga sistemang Ruso ng mga misil at bomba dahil sila ang tumulong magdisenyo ng ilan sa mga iyon dekada na ang nakalipas. Ang Vigilia Nocturna ay nagsaliksik sa mga abandonadong pabrika, lumang arkibo at mga tekniko na hindi na hinahanap. Pinaghalo nila ang Cold War na kaalaman at modernong digital na teknolohiya. Ang koponang ito ay tinulungan ng mga veteranong galing sa digmaang, natapos 30 taon na ang nakaraan. At nagsimula silang gumawa ng sarili nilang jammer.
Walang pera mula sa gobyerno, walang utos mula sa militar. Ang unang 5 aparato ay binili gamit ang sarili nilang pera. Ang unang pag-install ay nangyari noong Pebrero ng 2023 sa Kharkiv at Zaporizhia, ang dalawang pinakabinobombambang lungsod sa Ukraine. Pinangalanan nilang 5 ang sistema. At dito nagsisimula ang kakaibang bahagi ng kwentong ito. Ang paggawa ng jammer ay kalahati lang ng problema. Ang isa pa ay kumbinsihin ang lahat na gumagana ito. Para magawa yon, kinailangan ng Vigilia Nocturna team lutasin ng 3 kakaibang hadlang. At ang una ron ang pinaka hindi inaasahan. Mismong depensa sa himpapawid ng Ukraine. Nang nagsimulang bumagsak ang mga Shaheds, mga pang-ataking drone ng Iran na binili ng Russia ng libo-libo, sa mga bukirin matapos pumasok sa operasyon ang 5, walang naniwala na ang jammer ang dahilan. Ang kredito sa bawat pagpapabagsak ay napupunta sa mga piloto ng mga misil na Patriot at operator ng mga bateryang panlaban sa himpapawid. May ulat sa Ukraine na nag-uugnay sa pagbagsak ng Shahed sa isang sundalo. Isang sundalo raw ang nagpaputok gamit ang karaniwang machine gun. Pinapanood lang ng Vigilia Nocturna ang lahat ng ito nang hindi kayang patunayan ang kahit ano. Isipin mo ang sitwasyon. Lumika ka ng isang sistema na nagliligtas ng buong mga lungsod. Pero wala nang naniniwala sa'yo. May ibang kumukuha ng kredito sa bawat drone na napabagsak. Paano mo mapapatunayan na gumagana ang gamit mo nang hindi ito ibinibigay sa kalaban? Hindi pwedeng i-video. Lalong hindi pwedeng ipakita ang aparato sa publiko. Dahil dito, ang naging solusyon ay isang biro sa loob lang ng grupo. Ipinrograma ni Alkimista ang 5 para gumawa ng isang kakaibang bagay. Kapag aktibo ang sistema sa isang lugar, anumang GPS na papasok doon ay magpapakita ng isang partikular na lokasyon, hindi ang totoong lokasyon. Ayon sa signal, nasa Lima ka, kabisera ng Peru, na 13,000 kilometro ang layo. Oo, ang 5 ng Ukraine ay pinapaniwala ang GPS ng kahit anong aparato sa loob ng sakop nito na para bang lumilipad dito sa Peru. Lagda ito, isang di nakikitang watermark. Kung sino man ang may hawak na GPS at nasa loob ng protektadong lugar ng 5, pwede niyang makita mismo na gumagana ang sistema. Kailangan mo lang basahin ang screen. Peru. At higit pa ron, isa itong nakakatawang paalala sa loob ng bawat drone na Ruso na nawawala sa direksyon. Ang pangalawang problema ay lumitaw nang i-update ng Russia ang antenang kometa mula 4 hanggang 8 elemento. Hindi na gumagana ang kasalukuyang 5. Dapat malaman ng Vigilia Nocturna ang tunay na operasyon ng bagong Russian receiver, kung hindi, mawawalan ng saysay ang mga jammer ng Ukraine. Ang solusyon ay galing sa di inaasahang lugar. Bumibili ang mga Ruso ng ilang komponent ng receiver mula China. Natunton ng Vigilia Nocturna ang eksaktong tagagawa sa China at kumuha ng tao mula sa loob ng pabrika para nakawin ang technical na espesipikasyon ng produkto. Isang espiya na Chino inupahan ng isang grupong Ukrainyano para magnakaw ng piyesang Ruso. Nang nasa kamay na nila ang mga manual, ginawa nila ang susunod na henerasyon ng 5 na kayang harangin hindi lang isang frequency band kundi pati ang 3 pangunahing bandang ginagamit ng mga sistemang satellite sa mundo. At ang huling problema, ito ang pinakasimboliko sa lahat. Para maintindihan ito, dapat mong malaman ang isang pangalan. Si Stepan Bandera ay isang leader ng nasyonalista sa Ukraine noong ikalawang digmaang pandigdig. Sa mga Ruso, makasaysayang kontrabida siya, halos sumisimbolo sa hindi matanggap ng gobyerno ni Putin sa Ukraine. Para sa ilang Ukrainian, bayani siya ng laban para sa kalayaan. Para naman sa iba, kabilang ang Poland at Israel, isa siyang kontrobersyal na personalidad dahil sa mga krimeng ginawa ng mga kilusang konektado sa kanya noong panahon ng digmaan. Malaking ginagamit ng Russia ang pangalang ito sa sarili nilang propaganda, sinasabing sinalakay nila ang Ukraine para tapusin ang mga neo-Nazi na di umano'y tagapagmana ni Bandera. Sinadya ng Vigilia Nocturna na piliin ang makabayang awit ng Ukraine na ang aming ama ay si Bandera bilang tunog na inilalagay ni Lima sa loob ng mga Russian missile kapag nililinlang niya ang mga ito. Hindi ito technical na pagpili. Isa itong pampulitikang pagpili.
Bawat Kinzhal missile, bawat bomba na may pakpak, bawat Shahed drone na nawawala ang direksyon sa loob ng Lima Zone ay nagsisimulang magpatugtog sa sariling computer nito ng awit tungkol sa taong pinakadinedemonyo ni Putin. Ito ang Ukraine na nagpapadala ng mensahe kay Putin sa bawat bumbang bumabagsak sa isang bakanteng lugar. Ngayon, narito na ang technical na bahagi. Mas elegante pa ito kaysa akala. Si Lima ay hindi ordinaryong jammer. Ang mga tradisyonal na jammer ay basta lang gumagawa ng ingay sa radyo sa frequency ng GPS, umaasang hindi maririnig ng receiver ng bomba ang satellite. Parang sumisigaw ka sa tainga ng tao para di niya marinig ang iba. Gumagana ito pero magaspang at pwedeng malusutan. Ang Lima ay gumagamit ng ibang teknika na tinatawag na spoofing. Imbis na mag-ingay, kinakausap niya ang bomba. Nagpapadala siya ng mas malakas na pekeng GPS signal kaysa sa totoong satellite signal. Nakikinig ang computer ng bomba sa dalawang signal, pero lagi nitong pinipili ang mas malakas na signal na sa lugar ni Lima ay palaging peke. Kaya iniisip ng bomba na nasa ibang lugar siya, kadalasan sa Lima, Peru. Inayos nito ang direksyon para tumama sa target na lokasyon at mamabagsak ito sa gustong lugar na Ukraine. Para sa karaniwang misil, ibig sabihin ay mamamali sila ng target ng ilang kilometro at sasabog sa walang laman na lugar. Pero para sa mga hypersonic na misil tulad ng Kinzhal, mas matindi pa ang epekto. Ang Kinzhal ay 10 beses mas mabilis kaysa Tuno. Mahigit 12,000 kilometro kada oras. Kapag naniwala ang computer na nalilihis ito sa ruta at sinubukan itong biglang itama sa ganung bilis, hindi kakayanin ng estruktura ng misil. Napupunit ang katawan ng misil sa ere bago pa ito tumama sa lupa. Mahirap paniwalaan ang mga numero ngayon. Simula nang gumana ang Lima, 58 Kinzhal na misil ang napabagsak. 33 cruise missile ang nailihis sa unang 3 buwan ng 2026. Higit sa 10,000 Russian drone ang bumabagsak sa mga bukirin, lawa o minsan ay umaabot pa sa Romania at Moldova. Sa mga lugar kung saan gumagana ang Lima, mahigit 78% ng glide bomb ay na-neutralize. Noong 2018, sinabi ni Putin na hindi kayang talunin ang Kinzhal. Si Joe Biden, na siyang presidente ng Estados Unidos noong panahong iyon, ay nagsabi noong 2022 na halos imposible itong mapigilan. Noong Nobyembre 2025 sa loob ng 2 linggo, napabagsak ng Vigilia Nocturna ang 19 sa mga ito. At habang ang Lima ay kumikilo sa Ukraine, may isa pang digmaan na sabay na nagaganap. Isa na mas maingay pa. Ginagawa lang sa isang lungsod ang antenang kometa na utak ng lahat ng ginagabayan na armas ng Russia. Cheboksary, kabisera ng maliit na republika ng Chuvatia sa gitna ng Russia, ay 775 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang pabrika ay ang VNIIR Progress, isang kumpanyang Ruso. Gumagawa sila ng antenang kometa, pati mga parte para sa Iskander na misil, caliber na cruise misil at mga submarinong nuklear. Natuklasan ng Ukraine ang eksaktong address ng pabrika at sinimulan nilang subukang pisikal na wasakin ito. Ang unang pag-atake ay noong Hunyo ng 2025. Еще взрыв. Dalawang drone ng Ukraine na tinatawag na Lyuty ang lumipad ng halos 1,000 kilometro mag-isa sa impapawid ng teritoryo ng Russia, tahimik, sa loob ng 12 oras. Tinamaan nila ang mga bodega ng produksyon. Itinigil ng pabrika ang operasyon. Noong Hulyo rin ng taon na yon, may bagong atake. Опа, ты сюда летит, сюда летит, сюда летит, сюда летит. Noong Nobyembre, pangatlo. Noong Pebrero ng 2026, ang ika-4. 4 na atake sa 9 na buwan. Bawat isa ay nangailangan ng pagpaplanong pang-intelihensya, autonomong nabigasyon at may panganib na mawala ng mga drone sa alinmang bahagi ng ruta. Hindi lang elektronikong pinapahina ng Ukraine ang armas ng Russia, sinusubukan din itong pigilan ang patuloy na paggawa ng pinakamahalagang piyesa ng mga ito. Sabay na isinasagawa ang elektronikong at kinetikong digmaan na may parehong layunin. Marahil ito ang pinakamahalagang aral ng digmaang ito. Hindi pinakamahal na armas ang nagtatakda ng resulta ng mga digmaan sa ika-21 siglo.
Hindi ito na pagpapasyahan ng mga hypersonic na misil o ng mga stealth na jet o ng mga bombang may 3 tonelada. Napagpapasyahan ito ng maliliit na hindi nakikitang mga grupo sa mga madilim na silid na kayang paniwalain ang pinakamahal na sandata ng Rusya na lumilipad dito sa ibabaw ng Peru. Bilyon ang ginastos ni Putin, ilang milyon naman ang ginastos ng alkimista. Sa labanang ito, panalo ang Ukraine. May itanong lang ako sa iyo. Alam mo na ba ang tungkol sa lima? Sabihin mo sa mga komento. Dito sa amin, isa ito sa pinakamalaking kwento ng bigmaan na bihirang pag-usapan. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa kakilala mong dapat makapanood nito. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang pagsusuri. Hanggang sa susunod.